Ito na yata ang #1 X-Step basketball shoes of this year. Hindi, wow. Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Hi guys! Today magkaroon tayo ng shoe review ng X-Step Levitation 8. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na. I-click mo na rin yung bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. X-Step Levitation 8. So far, basta levitation ng X-Step, yung series na yan, lahat sila performer, lahat sila panalo, mura, affordable, abot kaya, pero sulit na sulit kasi napakaganda lagi ng performance. At ganun din itong Levitation 8. So far, medyo mahal pa siya, no? Kasi merong parang CBA player na gumagamit sa kanya. Ito number 77 nga rin. Tingin ko kaya medyo merong kamahalan siya sa usual na Levitation. Pero okay lang naman. Magkano? Nasa 3,500 pa rin siya ngayon. Pababa. No? So okay lang. Anyway, napaka-pogi pa rin niya. Basta pag Levitation, no? Pogi. Hi, baby, who cares? Nilalagay nila lagi yung mga best technology nila. Nilalagay nila yung mga best cushioning, best uppers. Lahat ng tech na meron ng X-Step, usually nilalagay nila sa Levitation. Oh my God! Pag-usapan na nga natin aesthetic and material, meron po ito so far na 3 colorway na nakita ko so far. Nagugustuhan ko naman yung colorway niya. Mukhang malinis, mukhang premium, mukhang mamahalin. Uppers pa lang guys. Tingnan nyo naman yung uppers niya. Knit. Ito po yung mga uppers na ginagamit sa mga Jordan, mga premium na mga sapatos. Ito parang combination siya ng knit and ng mesh. Kaya tinatawag nila tong rope mesh technology. Parang nga talagang tali. So premium yung uppers niya, breathable naman. And ginamit din yung premium na cushioning setup. Full length po ito na X-Step Ace Foam. Mamaya natin pag-uusapan yan. Meron din po siyang extra support dito, which is yun yung kanyang torsion plate. TPU lang po, pero okay pa din. No? Ayan, no? Ganyan. May butas dito. Pandagdag energy return. Mamaya natin pag-uusapan yan. Plus, torsion support din yan. Meron pang TPU heel counter dito, external heel counter. So, napakaganda ng support. May TPU plate din sa side for lateral containment. Kompleto, sinabi ko nga kanina, kompleto yung tech, nilagay na nila dito halos lahat. Wala nang kailangang hanapin pa. Sana all. Plus yung shape niya, no, low cut, mid cut, parang magagamit mo pa morma, magagamit mo sa ibang sports. Usually kasi pag sa volleyball, gusto natin low cut. Gusto natin pag sa badminton, no, low cut. So parang all around shoes, kasi talaga mababa po siya. And yung aesthetic niya, unique naman. Wala naman ako nakitang ganitong itsura na sa other brands. So unique, premium, mataas po mabibigay natin. Mabibigyan ko po ito ng 9.5 out of 10. Hindi ko lang na perfect kasi hindi carbon fiber yung kanyang torsion plate. Pero tinadtad na nila tinadtad nila ng TPU. Next, puntahan natin yung traction na for me, ito talaga ang kanyang selling point. Ito talaga yung kanyang strength. Yung traction niya, solid rubber outsole. Napakakapit po nito, no? Top tier. As usual, pag levitation, top tier lagi yung traction. Very squeaky, mas maingay pa sa misis mo. Ganun din po ito. Very squeaky, top tier yung stops mo dito, top tier yung traction mo dito, stop on a dime. Pwede pa rin pang outdoor. Hindi sobrang tigas. Hindi kasing tigas ng X-Step Sky 1 or ng mga pang outdoor shoes nila talaga, yung Shark 1. Pero matigas pa rin naman. That's what she said. And umaangat yung traction, guys. So kung parang mala Kyrie Irving kayo na pupunta sa mga weird angles, mga ganitong angulo, yung paa ninyo pag nag-dribble, pag nagko-crossover, covered kayo, hindi kayo madudulas, kakapit pa din. Ayan, no? Galing, di ba? Ang galing! Ang galing! And sinabi ko nga, hard enough po siya for outdoors. Ganun naman lagi sa levitation. So dahil dyan, guys, pwede outdoor, pwede indoor, stop on a dime, one of the best traction ng X-Step na naman, Levitation 8. So 10 out of 10 po tayo sa traction ng outsole.
Ang parang nakikita ko lang sa kanyang magiging ano niya sa attraction, no? Parang nag-a-attract siya ng dust. Hindi naman sobra-sobra, pero madali naman punasan, pero yun, nakakapag-attract siya kagad ng dust. Pero okay lang sa akin kasi kahit nag-a-attract siya ng dust, kahit hindi mo pinasan, stop on a dime naman. So, walang kwenta yung dust, okay lang. Sinasaludoan kita. Hey! Next, punta na tayo sa support. Talagang tinadtad nila to ng support, guys. Isa sa pinaka-supportive na low-cut shoes from X-Step so far. Unang-una, yung heel counter. Favorite kong heel counter. Kasi kahit low-cut siya, parang feeling mo naka-high cut siya kasi napakaganda ng external heel counter nito. Itong TPU na to. So, very stable yung heel mo. Like ko sinasabi, heel counter ang pinaka-importanteng part ng sapatos kung gusto mong malesen yung risk ng tapilok. Okay? Yung heel counter nito perfect. Kasi nga perfect with support and comfort. Mamaya natin pag-uusapan yung comfort. Plus, yung torsion plate na tinatawag nilang X-support. Ito, nasa ilalim. Extra support. So, may twisting support. Iwas tapilok na naman. Makapal din na outrigger. Medyo makapal yan, no? Nakapal yan. Plus, yung TPU plate for lateral containment, itong umaangat na yan, yung green na yan umaangat. So, ang ganda ng mga lateral moves mo, mararamdaman mo yung lockdown, mararamdaman mo yung support talaga nito, kahit sa mga Euro step, jab step mo, no? So, covered ka, safe ka, alam mong hindi ka mabasta-basta may injury. Sarap. Plus nga, yung uppers niya. Very supportive yung uppers, guys. No need ito eh. Premium na uppers ito. Hindi lang yung basta-basta na mga uppers ng usual na sapatos, yung mga mesh, ganun, no? Ito ginastusan, matibay, sobra yung lockdown nito, and super durable to kahit ipang outdoor nyo, kahit mag-toe drag kayo, tatagal po ito. Kaso lang, less yung breathability. Pero uppers pa lang, ulam na. Uppers pa lang, supportive na. So dahil dyan guys, safety and support, 10 out of 10 na naman po. No, very supportive po talaga ng sapatos. Uulitin ko, kala mo naka-high cut kang sapatos kahit naka-low cut kang shoes. Panalong panalo. Next, punta na tayo sa comfort. Levitation 8 X-Step. Alam na natin na comfortable yan. One of the most comfortable shoes yung Levitation 7. Itong 8, almost there. Kaso lang medyo na-disappoint ako. Uumpisahan ko na dun sa tang. Bakit numinipis yung tang ng X-Step? Ano nangyayari? X-Step Sharp 1, ang nipis. Yung Ling G, numipis din yung tang. Itong Levitation, numipis naman yung tang. Wala halos padding, oh. Gusto ko sana, ako lang naman, iba-iba naman tayo ng preferences, no? Yung iba, okay sa ganitong tang. Ako gusto ko may padding yung tang. Gusto ko yung lambot, gusto ko yung comfort ng X-Step usually. Ito, nabawasan dun sa tang. Okay naman kasi mesh pa rin. Siguro, binawasan lang yung padding dito para sa weight, para gumaan. Pero may konti naman, may konting pads yan. Nagulat ako kasi hindi ako sanay na pag-levitation. Hindi padded eh. Kasi all throughout sana padded siya, yung tang lang naman yung problema ko. Tingnan nyo naman yung Achilles pillow dito, napakaganda. Pag papasok, dudula siya. Pag pinapasok nyo yung paa nyo, dudula siya. Pero pag palabas, parang may friction, para intact ka sa loob, hindi siya nahuhubad-hubad. Yun yung problema minsan sa mga low-cut na sapatos, diba? May parang heel slippage. Ito, wala. Kasi nga dahil doon sa technology, itong parang magaspang na to. Hindi, wow. Napakalupit. Plus, yung step-in comfort niya, napakalambot kasi tingnan nyo naman, X-Step Ace foam po ang ginamit niya. So, malambot. Pag naglalakad ka, may compression. Pag tumatakbo ka, ang sarap sa loob. Sarap. Kala mo naka-running shoes ka. One of the lightest to ng X-Step na naman. Magaan naman siya for my liking. Okay naman yung weight niya. Hindi siya pinakamagaan talaga ng X-Step kasi marami pa ako na anong magaan. Pero kung ganito ka-supportive pero ganun kagaan, okay na okay. Kasi may, ano yan eh, trade-off yan eh. Kung maraming TPU plate, ayan o, daming TPU, daming plastic, ang daming support, ang daming for lockdown na tech, syempre medyo bibigat yan. Pero ito okay pa rin naman yung weight. Plus, ang dami ring forefoot flex. Ang lambot niyan.
Nakakagalaw yung ankle mo, low cut, very mobile yung paa mo. Heel to toe transition, tingnan mo naman arc, may arc. Yung fit, perfect po yung fit nito. Wide pa rin po siya, wide foot friendly. Pero hindi po very wide, no? Kung very wide talaga ang paa nyo, I suggest kahit mga 0.5 size up. 0.5 lang, konti lang, no? Pero for me, true to size na po to, perfect na po siya. So dahil dyan guys, fit and comfort, sayang almost perfect na to kasi very padded naman eh. Sana, yung tang lang ang panira. So dahil dyan, bibigyan ko po ito ng 9 out of 10 sa fit and comfort. Next, punta na tayo sa breathability. 50-50. Hindi masyadong pumapasok yung hangin dito sa rope mesh. Kasi very supportive siya. Enclosed din po. Sarado rin po yan. Hindi basta-basta papasok. Pero okay naman. May pumapasok pa rin 50-50. Pero dito sa tang, dahil nga wala masyado siyang padding sa tang and mesh po siya, yan, talagang pasok dyan yung hangin. So, dahil dyan guys, bibigyan ko po siya ng 8 out of 10 sa breathability. Next, sa cushioning tayo, gumamit po ito ng X-Step Ace cushioning. Yung top cushioning nila, yung premium cushioning nila na parang Nitro Edge foam ng Anta, parang Quico Tech ng 361. Almost magkakapareha sila, no? Adidas Boost, almost the same. Parang medyo mas resilient lang to, medyo mas bouncy, mas tatagal, mas parang solid yung material niya. Gusto ko yung X-Step Ace cushion. Actually, mas gusto ng X-Step Ace na kaysa sa X-Step Boom. Mas malambot yung pero mas bouncy tong X-Step Ace. For me, very balanced siya. Para ko siyang maihalin tulad sa AR1, sa Austin Reeves 1 ng Rigor. Ganun yung pakiramdam ko eh. Hindi siya super low to the ground, pero low enough na gusto ko, na may court feel pa rin. Napakaganda pa rin ng impact protection. Ang ganda ng energy return kasi nito, ng X-Step Ace. Hindi naramdaman ng tuhod ko, hindi siya sumakit kahit matagal ko siyang ginamit. And almost flat po siya, kaya maganda. Wala po siyang yung heel drop na mataas. So, which is maganda, healthy sa paa. Guys, hindi maganda masyado yung mataas yung heel drop, ha? Mataas yung heel, tapos pababa. Hindi po yung healthy sa paa. So, very balanced, which is gusto ko. Dapat talaga ganun. Lalo na sa aming mga may edad na dating na injured, dapat maganda pa rin yung impact protection ng sapatos na low to the ground. So, mahirap yun, pero nagawa nila. So, panalong-panalo. Plus, may energy return nga kasi may torsion plate naman siya. No, may snapback yan, no? Dahil dito. Ang ganda ng energy return, ganda ng snapback. Pati sa cushioning, bibigyan ko po ito ng perfect score. 10 out of 10 na naman po tayo dyan. Lastly, pupunta na tayo sa kanyang price tag. For me, 3,800 to 3,400, ganyan, 3,500. Signature, though hindi naman natin alam, hindi naman natin kilala, signature shoes pa rin po to. Okay pa rin, may player pa rin gumagamit, kahit pa paano, maganda yung support, perfect lagi. Ang nabibigay kong mga score sa kanya, performer to, levitation naman to eh. Bibili ka ng X-Step, hindi mo alam kung ano ang maganda sa kanila, ito ang masasuggest ko sa'yo. Levitation 8. Matutuwa ka talaga. So dahil dyan guys, nilagay naman nila lahat ng tech. Pogi siya, mura pa rin siya for me. Abot kaya pa rin. Sulit. Bang for a buck. So dahil dyan, bibigyan ko po siya 10 out of 10 na ilalagay ko. 10 out of 10. Perfect na. Huwag kang mag-alala. Maglalagay ako ng link dyan sa baba. Trusted seller po yan. I-click mo na yan para matry mo na to. Panalong-panalo po talaga. Lalo na kung guard ka and light na small forward. Kahit up to light power forward, ganun po siya ka-versatile kasi nga very supportive. So kahit medyo mabigat ka, katulad ko, forward ako, okay pa rin. Nag-enjoy talaga ako dito. Nandiyan po yung link. I-click nyo na. Pero kung naghahanap pa po kayo ng iba pang mga pang-guards na basketball shoes from X-Step, maglalagay po ako ng link dito, pakipindot lang yan. And yung bilog dito, papindot na rin po para makasubscribe po agad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Marami po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin pong tatandaan. So always, drink your protein. Bye!